Hi! Kamusta kayo? A day with me as a hardworking mom. Sobrang tagal ko na nga na hindi nakakapag-vlog dahil nga nasira itong cellphone ko kaya hindi ako nakapag-vlog ng ilang buwan. Ngayon araw is may sideline na naman ako. Tinawagan na naman ako ng aking mahal na amo kaya pupuntahan natin si amo. Fast forward nga tayo. Nandito na nga ako sa bahay ng aking amo kaya pagdating ko rito is nag-start na agad ako maglinis-linis. Pagdating ko nga dito sa bahay ng aking amo ay inuna ko nga munang linisin yung taas. Di na ako nakapag-video doon dahil hindi ko na nadala yung aking cellphone. Pagbaba ko nga dito ay nagligpit-ligpit muna ako ng mga kalat bago ako nag-vacuum. Kung napapansin nyo kung bakit tahimik dito sa baba dahil nakaakyat na nga pala yung aking mga amo. Kaya dito na ako nag-start mag-vacuum. Tuwan-tuwa nga ako kapag dito ako naglilinis sa bahay ng amo ko dahil bukod sa malinis na yung bahay nila napaka-easy pang gamitin ng mga gamit na ginagamit ko sa paglilinis. Kaya hindi talaga ako napapagod sa bahay na to kahit up and down pa. Ang swerte ko nga sa mga amo ko dito, bukod sa mababait pa sila, busog pa ako maghapon. At hindi lang yun, malaki pa sila magpasahod. Bali, ang sahod ko nga pala sa bahay na to ay 1.5. Bali, 3 oras ko nga lang pala nililinis ang bahay na to dahil nga sabi ko sa inyo, malinis na ang bahay na ito. Konting linis lang naman ang kailangan sa bahay na to dahil nga may mga pusa si ma'am at may mga balahibo, yun ang kailangan malinis. Wipes nga lang yung ginagamit ko dito sa sahig na pang mop, yung pang floor talaga na wipes. Hindi mo na kailangan magbasa ng mop dito kaya kung napapansin mo ako mag-mop ay napaka-easy lang talagang gamitin ng mop na to. At pagtapos ko nga mag-mop ay sinunod ko na tong kitchen ni ma'am na ginamitan ko ng Domex. Kailangan talagang sabunin ng kitchen na to dahil mamantika dahil nga ginagamit sa pagluluto. Nililinis ko talaga ng maayos ang kitchen na to dahil nakakahiya naman sa amo ko. At pagtapos ko nga dito sinunod ko na nga linisin yung mga burner at yung mga kasangkapan pati nga tong lababo ay kinuskus. Pati nga tong mga lagyanan ng sabon ni ma'am ay pinagkukuskus ko na rin. Talaga nilinisan ko talaga ng todo-todo dito. Para mas lalong matuwa pa yung amo ko. Ito kasi ang sekreto talaga para tumagal ka sa trabaho mo. Kaya pag nagtatrabaho ka, kailangan mo talaga magtrabaho ng maayos para tumagal ka sa amo mo. At syempre, yung pagiging honest din, yun din ang number 1 na hinahanap ng mga amo. Basta wag ka lang gumawa ng masama, marami talagang amo na maghahabol sa'yo. Ikaw talaga ang hahanap-hanapin. Alam nyo ba, sa totoo lang, 13 talaga lahat ng amo ko. Mga on-call lang talaga yun. Bali, 3 lang silang maintenance ko. Yung ibang amo ko, bago tumawag, may weekly or monthly. Kaya 3 lang talaga yung maintenance kong amo na pinapashoot. Saka ilang taon na nga pala ako nagtatrabaho sa kanila. Yung ibang amo ko nga, iniiwan ko na lang dahil hindi ko na kaya sa sobrang dami nila. Tsaka yung ibang amo ko, kapag hindi sila nakakahanap ng maayos na katulong, ako talaga ang tinatawagan nila. At tapos na nga ako sa paglilinis ko dito sa bahay ni ma'am, kaya chinek ko pa isa-isa kung malinis na ba talaga bago ako umalis ng bahay. Pati kasulok-sulukan, chinek ko nga kung malinis na ba talaga at bigla na lang naglalambing sa akin si May. Dahil naramdaman niya yata na aalis na ako kaya bigla na lang naglalambing tong pusa ni ma'am. At pagtapos ko sa bahay, nagpaalam na nga ako kay ma'am kaya nandito na ako sa labas ng bahay. Tsaka nga pala yung sahod ko dito, hindi ko kinukuha, pinapaipon ko yun sa amo ko dahil kapag malaki na yun, tsaka ako kukunin dahil nga may pinag-iipunan ako. Sobrang linis talaga ng subdivision na to. Ganito talaga ang subdivision ng mga mayayaman. Wala ka talaga makikitang kalat kahit isa. At sobrang tahimik pa. Tsaka nga pala itong lugar na to, dito ako madalas nagja-jogging, naglalakad at nagbabike. Dito ako madalas pumunta, tahimik kasi. At pag uwi ko nga sa bahay, agad kong binuksan tong tindahan ko para mamayang hapon hindi na ako magbubukas. Halos wala na nga laman tong mga tray ko dahil nga busy ako, hindi ako makapagpamalengke dahil nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod talaga ang trabaho ko. At nilabas ko na nga tong mga paninda ko pa konti-konti para mamaya yung anak ko na lang ang magbabantay dito. Palamig nga pala ang tawag dito, yung tinitimplahan lang kapag may bibili. Alam nyo ba na napakabili nito sa akin? Ito nga pala yung rep ko na nakahiga lang at nilalagyan ng yelo kung saan dito ko rin nilalagay yung mga karne ko. Ganito yung rep na kadalasan makikita mo talaga sa mga palengke. Wala na nga palang laman to dahil hindi na nga ako nakakapamalengke dahil nga busy ako. Konti na nga lang pala yung paninda ko, kailangan ko na talagang mamalengke. Wala nang mabibili yung mga customer ko dahil nga sa tamad sila bumaba, dito na lang sila sa akin namimili. At pagtapos ko nga mailabas tong paninda ko, nagwalis-walis nga ako rito sa tapat ng tindahan namin. Ang dami kasi mga kalat dahil sa lakas ng hangin. At pagtapos, bibili nga pala ako ng Milo kay mama na may kasama ng init tubig. At habang nakakuha si mama ng mainit tubig, binamasdan ko tong tindahan niya. Kailangan na talagang linisin dahil sa sobrang daming kalat. At ito na nga pala yung Milo ko, 10 piso lang may mainit na tubig ka na, kaya package na to. May Pudgy bar nga pala akong natira dito, ito na lang ang kakainin. Kakain muna ako habang hinihintay ko yung anak ko na nasa school pa, siya kasi ang uutusan ko magbantay dito. At habang hinihintay ko yung anak ko, nililista ko nga pala yung araw na pinasok ko ngayon sa aking amo. Dahil nga tulad
tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ko kinukuha yung sahod ko, iniipon ko lang dahil kailangan ko ng pera dahil may pinag-iipunan talaga ako.